Eto naman ang balita ko, mga kabalita. Ha? Aprobado na po sa komite ng Senado ang Absolute Divorce Bill. Diba? Oo, isa yan sa mga issue na matagal na kuning pinagtatalunan dito sa Pilipinas. Ano? Oo, at in fact, sa report nga po ng Senate Committee on Women, Children, and Family Relations, pinalawak ang mga basihan ng absolute divorce. Tulad na lamang kung 5 taon nang hindi nagsasama ang mag-asawa. Kung may panghahalay bago o matapos ikasal, irreconcilable differences o kung hindi na talaga magawang ayusin ang relasyon. Gayon din ang pisikal na pang-aabuso at iba pang basihan ng legal separation na nakasaad sa Family Code. Kasama sa desisyon ng Korte ang financial capacity, ang ari-arian at maayos na custody arrangement kung may mga anak ang mag-asawa. Noong Marso, lusot na rin sa komite ng Kamara ang bersyon nila ng divorce bill. Oh, ikaw ba? Ano ang iyong tingin dito? Ay, ako kung pro. Oo, kung pro or against ka. Oo. Ay, di depende sa circumstances, pero may gulpihang nagaganap sa bahay. Ay, oo. Di syempre parang ika mo nga, irreconcilable sabi mo kanina, differences. Oo. Hindi na yun di ba sabi nila, minsan kang sinaktan, paulit-ulit kang sasaktan. Di pang visa ng kasal. At marami kasi mga kababaihan especially, yun talagang nagdudusa sa sarili nilang tahanan just because napakahirap naman magpaanal, napakagastos. Sabi nila, Connie, more than 200,000 pesos kailangan mo para magpaanal. At saka napakatagal, di ba, sa korte. Pero kung divorce kaya, ang tanong natin, kasi sinasabi nga, di ba, papagaanin ba, napapabilisin, papagaanin yung gastos, tignan natin. Kasi dito sa Pilipinas at sa Vatican City, halimbawa na lang, hindi ho legal ang diborsyo. Tayo na lang, at saka Vatican City, ang hindi pa legal ang divorce. Oo, diba? Ay puro pare ang nasa Vatican. Ay, syempre. Kasi, wala kayo divorce doon. In terms of, syempre, pag pinag-usapan ng relihiyon, nakalagay kasi, di ba, binabasihan lagi ang Biblia, di ba, na kung anong pinagsama, bawal na maghiwalay, di ba, ng tao. Okay? So, yun yung mga, syempre, respeto sa relihiyon naman, sa paniniwala. Napakahirap balansehin. Kaya nga, napakatagal na usapin yan. Correct. Hanggang kamara lang, tapos mawawala na ulit. Ilang beses na, di ba? Ilang beses na. Pero yun nga sinasabi kasi nung ilan naman nating mga religious people, di ba? Kung pag-uusapan natin ang diborsyo, di ba? Wala do imposibleng maayos naman ang Diyos. So, yun, diba? Ay para sa iba nating kabalita, Connie, masalimuot ang problema sa pamilya. Kaya iba-iba rin ang opinion nila sa divorce. Yung anak ko, babae. Kung ganun man lang sa payitin niya na magkasakitan na, divorce na lang kaysa naman ko. Pero yung sa akin naman na bilang isang ama talaga na may mga anak ngayon, ilalaban ko yan. Bakit naman maghihiwalay? Sige, kung kaya pa. Mahirap talaga ang divorce dito kaya marami nag-ibang bansa. Mas gusto nila na dun magpa-divorce kasi mas mabilis. Pag dito po sa atin, mabagal yung process tas maraming gastusin. Hindi po ako agree dyan, sir. Kasi katulad po niya, may pamilya ka, tapos magdi-divorce kayo, di kawawa naman po yung pamilya niyo. Pag-usapan na lang po ng maayos para walang mangyaring ganong divorce. Kasi sa mga artista lang naman po nangyayari yung mga ganyang divorce na yan . Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.